Sa simula ng pelikula, isang journalist na nagngangalang Julia ang nag-interview sa isang lalaking nagngangalang Mr. Torres. Tinanong siya ni Julia kung ano ang nangyayari sa kanyang bansa. Ipinaliwanag ni Mr. Torres na maraming tao sa kanyang bansa ang nagugutom at ang ilan ay namamatay sa mga lansangan dahil wala silang sapat na pagkain para sa kanilang mga pamilya. Sinabi niya na ang presyo ng mga pagkain ay tumaas ng husto, at ang inflation ay umabot sa 1,200%. Binanggit din niya na ang dating Pangulong si Chavez at ang kasalukuyang Pangulong si Maduro ay gumawa ng kasunduan. Ito ay nagpapahirap sa kanilang bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga mapagkukunan sa mga dayuhan. Idinagdag ni Torres na ang pagtuklas ng langis sa Venezuela ay nagpapagulo lamang sa kanilang bansa. Kahit na naglagay ang Amerika ng sanksyon sa Venezuela noong 2017, hindi ito gaanong epektibo. Sa katunayan, tumaas ang produksyon at pag-export ng langis. Naniniwala si Torres na ang sanksyon ay isang dahilan lamang upang itaas ang presyo ng langis, at ang isang American company na tinatawag na Keystone Oil ay nagtatrabaho pa rin sa Venezuela. Para protektahan ang kumpanyang ito, nakipagtulungan sila sa isang pribadong grupo na kumokontrol sa lupain ng Venezuela. Ang grupong ito ay pinamumunuan ni General Roman, at ang kanilang mga koneksyon sa US ay tinulungan ni Senator Olivia Peterson. Nang marinig ito, nagulat si Julia dahil si Senator Olivia ay ang kanyang ina. Lumipat ang eksena sa California, kung saan nanunood ng balita ang dating opisyal ng Special Forces na nagngangalang Gunner. Nasa TV si Senator Olivia na nagbibigay ng talumpati tungkol sa kung gaano siya nag-aalala tungkol sa nangyayari sa Venezuela. Ipinaliwanag niya na lumalala ang ekonomiya ng bansa, at dumarami ang mga krimen, lalo na sa mga kababaihan. Inihayag din niya na si Pangulong Maduro ay nakipag-alyansa sa mga mapanganib na grupo tulad ng mga kartel. Pagbaba ni Gunner sa kanyang garahe, nadatnan niyang nandoon na si Olivia. Noong panahong iyon, si Olivia, ang kanyang hipag, ay nagdala ng kakilakilabot na balita na si Julia, ang kanyang pamangkin, ay kinidnap sa Venezuela. Nang marinig ito, agad na nakaramdam ng pag-aalala si Gunner at alam niyang hindi siya pwedeng manahimik na lamang. Mabilis siyang nakipag-ugnayan sa dalawa niyang kaibigan, sina West at Maddie, na dating Special Forces din. Ipinaliwanag ni Gunner ang seryosong sitwasyon at sinabi sa kanila na kailangan nilang pumasok sa Venezuela upang iligtas si Julia. Susunod, nakipagkita si Gunner sa kanyang dating asawa, na nagbahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa isang pribadong kontratiste ng Amerika na nagtatrabaho sa Venezuela. Ang may-ari ng kontratista ay si General Roman, isang makapangyarihang tao sa lugar, at tinulungan siya ng kanyang assistant na si Moro. Nang makita ni Gunner ang larawan ni Moro, laking gulat niya dahil nakilala niya ito mula sa nakaraan. Sa sandaling iyon, nagsimulang maghinala si Gunner na maaaring sina Roman at Moro ang kumidnap kay Julia. Lalong lumakas ang kanyang hinala dahil may plano si Julia na magbunyag ng isang malaking iskandalo tungkol sa mga kasunduan sa langis sa pagitan ng gobyerno ng Venezuela at Keystone Oil, isang kumpanya na nagtrabaho sa grupo ni Roman. Napagtanto ni Gunner na hindi simpleng kidnapper lang ang kanilang makakalaban, sila ay makikipaglaban sa isang mas malaki, mapanganib na network na gagawin ang lahat para protektahan ang kanilang mga lihim. Susunod, nakipagkita si Gunner kay Olivia at nagtanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanya kanina na si Roman ang kumidnap kay Julia. Lumalabas na nagkaroon ng nakaraang salungatan si Gunner kina Roman at Moro na nag-iwan sa kanya ng 3 tama ng bala sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay inamin ni Olivia na siya ay kasangkot sa isang pagsasabuatan sa gobyerno ng Amerika at Venezuela upang magbenta ng langis, at ang kumpanya ni Roman ay bahagi nito. Pagkatapos, nakipagkita si Gunner sa kanyang mga kaibigan, at lahat sila ay nagulat nang malaman na si Roman ang nasa likod ng pagkidnap kay Julia. Kilala nila si Roman mula sa kanilang panahon sa Kandahar, Afghanistan, kung saan nagkaroon sila ng alitan sa kanya. Kilala rin nila si Moro, ang kanang kamay ni Roman, dahil magkasama silang naglingkod sa iisang lugar. Upang planuhin ang pagligtas kay Julia, sinabi ni Gunner sa kanila na mayroon siyang kontak sa Venezuela na nagngangalang El Guapo, na bahagi ng field troops doon. Tinawagan na ni Gunner si El Guapo, at siya ay naghihintay na sa kanila. Sa susunod na eksena, nakipagkita sila sa isa pang kaibigan, si David, na isang dalubhasa sa mga computer at satellite. Inanyayahan nila si David na sumali sa misyon, at pumayag siyang tumulong. Pagkatapos ay tumungo sila sa Venezuela at ligtas na nakarating.
Sa sandaling dumating sila, hiniling ni Gunner kay David na ipasok ang mga coordinate upang mahanap ang lokasyon ni El Guapo. Pagkatapos suriin, nalaman ni David na ang meeting point ay may layo na 4 na kilometro patungo sa Hilaga. Hindi nagtagal, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa isang makapal na kagubatan. Sa daan, nakikita nila ang mga buto at bungo ng tao na nakadikit sa mga puno ng kahoy. Kinabukasan, pagkatapos maglakad sa kagubatan, dumating sila sa meeting point na pinag-usapan nila ni El Guapo. Ngunit sa halip na isang ligtas na lugar, nakakita sila ng mga palatandaan ng isang kakilakilabot na masaker. Maraming tao sa bahay ang napatay ng mga putok ng baril. Sa mga patay, nakita ni Gunner ang kanyang kaibigan na si El Guapo, na naghihintay sa kanya. Doon, ipinaliwanag ni El Guapo kay Gunner ang nangyari. Sinabi niya na si Moro kanang kamay ni Roman, ang may kagagawan sa masaker. Ang mga namatay ay ang pamilya at mga gwardya ng Bise-Presidente ng Venezuelan Petrol Company. Pinatay sila dahil hindi sila nagkakasundo sa kumpanya ni Roman. Sinabi rin ni El Guapo kay Gunner na si Julia ay kinidnap ng mga rebeldeng nagtatrabaho kasama si Roman at nakakulong sa site ng kumpanya ng Keystone Oil. Pagkatapos sabihin sa kanila ito, hinikayat sila ni El Guapo na pumunta doon. Samantala, si Julia ay hawak ni Roman, kasama si Moro. Di nagtagal, kinuha ni Roman ang cellphone ni Julia at inutusan siyang ipakita ang video ng kanyang panayam kay Mr. Torres, ngunit si Julia ay tumanggi. Upang makipagtulungan sa kanya, dinala ni Roman ang isang ilegal na dayuhan na nahuli nila at pinagbantaan siyang papatayin kung hindi niya ipakita sa kanila ang video. Tumanggi pa rin si Julia, sa pag-aakalang nambobola lang si Roman. Ngunit pagkatapos ay dinala ng mga tauhan ni Roman ang isang ina at ang kanyang sanggol. Sa mas malaking banta na ito, muling pinilit ni Roman si Julia. Sa wakas, dahil napipilitan, pumayag si Julia na gawin ang hinihiling ni Roman. Bumalik kay Gunner, siya at ang kanyang koponan sa wakas ay narating na ang kanilang target. Habang papalapit sila, tinitingnan nila ang mga bahay ng mga manggagawa ngunit nakita nilang wala itong laman. Pagkatapos ay hiniling ni Gunner kina West Maddie at David na bantayan ang kalaban mula sa mas mataas na lugar habang siya at si El Guapo ay papalapit sa pangunahing lugar. Mula sa itaas, binibilang ni West ang bilang ng mga kaaway at iniulat ito kay Gunner. Matapos marinig ang sitwasyon, hiniling ni Gunner kay Maddie na sumama sa kanya. Gamit ang kanilang mga kasanayan, naglunsad sila ng isang pag-atake at matagumpay na naibagsak ang mga kaaway. Gayunpaman, lumitaw ang isang bagong problema nang tumanggi si Julia na umalis kung hindi nila isasama ang iba pang mga bilanggo. Malaki ang paniniwala ni Julia na walang dapat iwanan, at iginiit niya na sasama lang siya kay Gunner kung ililigtas nila ang lahat. Ang sitwasyon ay mas nagiging tensyonado, dahil alam nilang lahat na wala na silang marami pang oras, at bawat segundo na lumipas ay nagdaragdag ng panganib. Nang walang ibang pagpipilian, si David at ang koponan ay kailangang bumuo ng isang bagong plano upang iligtas ang lahat ng mga bilanggo. Nag-brainstorm sila ng iba't ibang ideya, umaasang makakahanap ng paraan para mapanatiling ligtas si Julia at ang mga bilanggo bago matuklasan ng kaaway ang kanilang plano. Sinuri ni David ng 2 beses ang ligtas na ruta na kanilang dadaanan, alam niyang kailangang planuhin ng mabuti ang bawat hakbang na kanilang gagawin. Napagtanto niya na ang paglalakbay sa hinaharap ay mahirap, 20 oras na paglalakbay sa makakapal na kagubatan at matarik na burol na puno ng mga panganib. Pagkatapos makipag-usap sa koponan, tiniyak ni David na nauunawaan ng lahat ang ruta at kung ano ang gagawin upang maiwasan ang anumang panganib. Dahil nakatakda na ang kanilang mga plano, sinimulan nila ang kanilang mahabang paglalakbay, umaasang magagawa ito ng ligtas at mabilis at iligtas ang lahat bago sila matuklasan ng mga kaaway. Samantala, dumating sa pinangyarihan si Moro at natagpuan niya ang isang basyon ng bala na naiwan ni Gunner. Agad itong iniulat ni Moro kay Roman. Ipinaliwanag niya na may espesyal na simbolo ang bala, at kinilala niya ito bilang kay Gunner. Dahil dito, nagpasya si Moro na ipadala ang lahat ng kanyang mga tropa upang subaybayan si Gunner. Samantala sa araw na iyon, huminto si Gunner at ang kanyang koponan sa isang ilog upang magpahinga bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kagubatan. Pagsapit ng hapon, nakarating sila sa kanilang destinasyon at sinalubong sila ng pasasalamat ng mga taga-nayon na kanilang tinulungan. Isa sa mga lalaki sa nayon, si Luis, ay nag-alok na tulungan si Gunner at ang kanyang pangkat.
Sinabi niya sa kanila na may kilala siyang may-ari ng bangka malapit sa Caracas na makakatulong sa kanila na makatakas sa bansa. Pumayag sila sa alok ni Luis at umalis sakay ng minivan na ibinigay niya. Kasabay nito, dumating si Moro at ang kanyang mga sundalo sa nayon na iniwan ni Gunner at ng kanyang pangkat. Habang nakatutok ang mga baril sa mga lokal, hiniling ni Moro na malaman kung saan nagpunta si Gunner at ang kanyang koponan. Nang tumangging sumagot ang isang lalaki, binaril ni Moro ang isang babae bilang pananakot upang pilitin silang magsalita. Noong gabing iyon, sa isang mahirap na paglalakbay, nagsumikap si David na mabawi ang video ng panayam ni Julia kay Mr. Torres na tinanggal ni Roman. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa IT at satellite, maingat na nakatuon si David sa pagbalik sa nawawalang video. Matapos magtrabaho ng ilang sandali, sa wakas ay naibalik niya ang video. Nang mapanood niya ito ay nabigla siya sa kanyang nakita. Ipinakita sa video ang pagpatay ni Roman at Moro kay Mr. Torres at paghuli kay Julia. Ito ay mahalagang ebidensya na maaaring makakasira sa reputasyon ni Roman. Naging malinaw na sinusubukan ni Roman na burahin ang anumang patunay ng kanyang mga krimen, na ginagawang mahalagang asset ang video para kay Gunner at sa kanyang koponan sa kanilang misyon na palayain si Julia at ibunyag ang katotohanan. Di nagtagal, dinala ni Luis ang grupo sa isang hotel. Noong una, ayaw tumigil ni Gunner dahil gusto niyang mabilis na makarating sa Caracas para makasakay ng bangka. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Luis na ang lungsod ay napakadelikado tuwing gabi, at para sa kanilang kaligtasan, kailangan muna nilang magpahinga. Para sa kanilang kaligtasan, sumang-ayon si Gunner at ang kanyang koponan na manatili sa hotel. Habang sila ay mahimbing na natutulog, bigla silang inatake. Sa kabutihang palad, karamihan sa kanila ay nakatakas, ngunit si Maddie ay hindi pinalad at nahuli. Hindi nagtagal, dumating sina Roman at Moro upang makita si Maddie. Kinausap siya ni Moro ng may sarkastikong tono, dahil sa muli nilang pagkikita. Hiniling ni Roman na ibunyag ni Maddie kung saan patungo si Gunner at ang iba pa, ngunit tumanggi si Maddie na magbigay ng anumang impormasyon. Di nagtagal, iniulat ng isa sa mga tauhan ni Roman na nakita nila si Gunner at ang kanyang koponan na dumaan patungo sa dalampasigan. Nang marinig ito, inutusan ni Roman ang kanyang tauhan na patayin si Maddie. Samantala, si Gunner at ang kanyang koponan ay patuloy na gumagalaw at kalaunan ay nakarating sa isang night market. Noong panahong iyon, tinanong ni West si Gunner kung ano ang nangyari kay Maddie. Sinabi sa kanya ni Gunner na wala na si Maddie. Pagkatapos ay inabot ni Gunner kay Julia ang isang baril at sinabi sa grupo na magpatuloy sa paggalaw. Nagplano silang magkita muli malapit sa ilog, kaya naghiwalay sila at nagpatuloy sa kanilang sariling mga landas. Ilang sandali pa, may nakakita sa kanila at iniulat ang kanilang lokasyon sa mga tauhan ni Moro. Hindi nagtagal, dumating sa night market ang mga tauhan ni Moro at mga lokal na sundalo. Nagtago si Gunner at ang kanyang koponan nang makita nilang hinahanap sila ng kaaway, ngunit kalaunan ay nakita ng kaaway si Gunner, na humantong sa isang shootout. Kinaumagahan, naghihintay ang mga tauhan ni Moro sa kanilang sasakyan, inaasahan na magpapakita si Gunner, ngunit hindi nila alam na pinagmamasdan sila ni Gunner mula sa malayo. Bigla siyang naghagis ng granada sa ilalim ng kanilang sasakyan na nagdulot ng pagsabog. Pagkatapos nito, pinaputok ni Gunner ang kanyang baril sa hangin, na nagpataranta at nagtakbuhan ang mga tao sa malapit. Di nagtagal, nakatanggap si Moro ng ulat mula sa isang lokal na nagsasabing nakita nila si Gunner na pumasok sa isang simbahan. Agad na tinungo ni Moro ang simbahan. Dahil nag-iisa si Gunner, nagpasya si Moro na pumasok ng walang armas habang naghihintay sa labas ang kanyang mga tauhan. Nang makita ni Gunner si Moro na pumasok, tinanggal niya ang kanyang vest, at tumayo para harapin siya. Doon, binanggit ni Moro na matagal na noong huli silang nagkita sa Kandahar. Sinabi rin niya na hindi na makakatakas si Gunner at doon na magtapos ang lahat. Inakusahan ni Moro si Gunner ng pagkidnap sa kanyang pamangkin at determinadong tapusin siya kaagad. Samantala, ang pangkat ni Gunner ay nakarating na sa kanilang destinasyon. Si El Guapo, na nasugatan, ay nagpasya na manatili at sinabi sa iba na magpatuloy sa pagpunta sa tagpuan sa tabi ng ilog. Ayaw siyang iwan ni Wes at hiniling na sumama, ngunit pinilit ni El Guapo na manatili, at sinabing ito ang kanyang tahanan. Nagpaalam na sila at nagpatuloy. Habang papalapit sila sa ilog, naghihintay si Roman at ang kanyang mga tauhan at sinimulan silang barilin. Maya-maya, dumating si Gunner at nakita si El Guapo.
Tinanong ni Gunner kung nasaan ang iba, at sinabi sa kanya ni El Guapo na naghihintay na sila sa tabing ilog. Hiniling ni Gunner kay El Guapo na sumama sa kanya, ngunit dahil siya ay malubhang nasugatan, pinili ni El Guapo na manatili sa kanyang bansa. Pagkatapos ay umalis si Gunner upang puntahan ang iba sa tabi ng ilog. Nang magkakasama na silang lahat, sumakay sila sa isang bangka at umalis sa Venezuela, patungo sa hangganan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.